Hello guys, good afternoon. Sorry, hindi ko na-start yung video kanina. Allora, gagawa ko ng pandesal. So, yung harina natin guys, yung flour natin is 500 grams. And then, yung yeast natin guys is ito yung kutsarita na ginamit ko. 2 kutsarita nito yung maliliit. Tapos, 3 kutsarita na sugar. Ito din ang gamit ko. At saka, 1 kutsarita na asin. So, minix ko sila lahat dito guys. Kasi yung yeast na ginamit ko ay, ang instruction ay pwede siyang i-mix agad sa harina. Hindi na siya kailangan ibabad pa sa tubig. So, yun ang maganda sa yeast na nabili ko. Tapos dito guys, naglagay ako ng 1 egg. Isa lang. And then, i-mix ko din dito yung milk. So, ang baso na ginamit ko pang measure sa harina guys ay ito. So, 3 baso nito, equivalent to 500 grams yung tasa. So, ayan guys, 1 cup na milk ang ilalagay ko. So, i-mix ko siya sa egg. So, ayan yung harina natin guys. I-mix muna natin sila. So, yung nalagay natin, harina, sugar, at yeast. At saka, konting asin. So, habang nag-mix siya guys, unti-unti natin ilalagay yung egg at saka milk natin. Kasi, hindi ko siya biglaing ilalagay kasi may mga flour na, yung gamit ko kasi na flour ay yung pang pizza. So, hindi ko siya biglain guys. Pero kahit yung flour na pang cake, ganun pa rin ang ko guys, ang pag-mix. Hindi ko binibigla yung paglagay ng milk, paunti-unti lang. Para makita ko kung okay na ba yung dough or need pa ng more milk or okay na yung milk. So, ayan guys, natapos ko nang ilagay yung 1 cup na milk at saka 1 egg. So, para sa akin, okay na yan siya guys kasi mamaya lalagyan ko pa siya ng butter. So, ayaw kong magiging tawag dito yung basa yung dough natin. So, ngayon guys, unti-unti ko nang ilalagay ang ating butter. Yung butter guys, hindi ko siya minisure. As in, nag-cut lang ako ng butter. Tapos, tignan ko lang kung okay na or hindi. Mix na naman natin sila. Kasi hindi masyadong basa yung dough natin guys kasi medyo nadamihan ko yung butter na nilagay ko. Pero okay lang. At least na-mix ko na ng maayos yung yeast kanina siya at yung harina. So, ayan na yung dough natin guys. So, ilalagay lang natin sila sa preheated na oven kasi pinainit ko konti yung oven kanina para mas madali yung pagtubo niya. So, ayan guys, ilagay natin siya dito sa oven. Mga 1 oras. So, ayan ang ating dough guys. So, tumubo na siya. Ganunin natin kasi dapat lalabas yung hangin. So, ilagay lang natin sila sa table guys. Malinis itong table guys ha. Nilinisan ko na siya kanina. Ayan, ang ganda ng ating dough. Then, i-stem din natin guys. Ganon.
At saka, tabunan natin guys. Coveran natin para hindi mag-dry. And then, yung tray natin guys, lagyan natin pahiran natin ng butter, yung natira na butter. Ayan. And then yung breadcrumbs natin. Lagay ko siya dyan guys. At yung pang slice natin guys, lagyan natin ng butter para hindi didikit yung dough natin. So, depende na sa laki, guys, na gusto ninyo. I-try ko ganito kalaki. Tignan natin kung ilang grams. Hmm. 38 grams. Mas gawin natin kahit 40. Aba, 40 grams. Pero depende na yan sa laki guys, sana gusto ninyo. So, kung saan yung parte na medyo dry, dun nyo siya i-close. Ito, ha? Okay, 40. Tama. Tamang-tama. So, ito lang yung procedure, guys. Hindi ako masyadong magaling magsarado. Magpurma. Ay, ano ba yun? Ay! Ang hirap kasi pag may nakasapaw. Ang hirap. Okay, sarado. Ito guys, mamaya na lang. So, ayan na guys. So, ipa-rest muna natin sila ng mga 45 minutes. Doon pa rin sa oven. Guys, ayan na. After nag-rest ang ating pandesal, ang ganda ng tubo, guys. So, more than 1 hour ko siyang na-rest kasi lumabas ako at nag-grocery. So, ngayon guys, ready na natin siyang lutuin. Ganda! So, ilagay na natin sa 180 kasi takot akong masunog, guys. And then, minutes. Ngayon natin ng mga 30 minutes. Ayan.
ayan na ang ating pandesal, guys. Ayan, napaka-soft. Wow, spekta. Napaka-soft niya, guys. At tas ang bango. Kasi nadamihan ko lagay ng ano, ng butter. Kibono. So, yun lang, guys. Bye!